isa pa rin sa ating pag-uusapan sa gabing ito, yung pong formal na, no, Attorney Claire, nang nagsampa ng kaso sa Sandigan Bayan ng Office of the Ombudsman laban nga dito sa mga dating opisyal ng Department of Health o DOH kaugnay sa controversial, nako, eto Attorney Claire, DENG-VAXA. Yung mga kasong graft at paglabag sa Article 220 ng Revised Penal Code o yung illegal use of public funds. Ayan na. Or property. Yes. Ang sinampa ng government prosecutors laban sa mga opisyal na nasa likod nooy implementasyon ng DENG-VAXA immunization program. So, kabilang nga dyan, Attorney Claire, sina dating Health Secretary at ngayon Iloilo Representative Janet Loreto Garin, DOH USEC Kenneth Hartigan Go, DOH OIC Director Maria Joyce Docuzin at Philippine Children's Medical Center Executive Director Julius Lesiones. Let's begin with the latest one. This one coming from the Ombudsman. It's graft and technical malversation cases filed against you, and I believe it's 4 others. For what is supposed to be being said as the unauthorized purchase of DENG-VAXA. And a part of it says this: willingly, unlawfully, and feloniously were responsible for the release of 3.57 billion of public funds to increase the budget, ito po yun for the expanded program for immunization, or EPI, which were used for the purchase of DENG-VAXA, which apparently or allegedly is not part of the EPI management. Okay. And it was very clear. It was very specific for the procurement of dengue vaccine. In fact, it was also very specific for regions, for specific regions, NCR, Region 3, and Region 4A. Right. So siguro, if like example, we implemented it in an area outside of the 3 areas, then maybe I'm not a lawyer, pose a problem. but that can be misconstrued as technical malversation. I see. Actually, partner, yung kaso na isinampa sa kanila, bailable. Pwede mag-bail. Kasi ang bail na ilalagak nila para maiwasan nila na sila ay makakulong pansamantala habang dinidinig ang kaso, yun, 90,000 for the graft case and 18,000 pesos for the technical malversation. Diba? So, available. Kaya medyo, sabi nga ni, ni Representative Garin, mas daw to, welcome daw nila yung kaso dahil mas mapapaliwanag nila yung side nila. That is why, Pinky, it's better discussed in the courts, and we welcome this development. Kasi sa tagal na naka-file ng ito, naka-file, nag-dismiss, meron namang ibang pina-file ulit. And kinalat, no, not only in the Ombudsman, but other government agencies as well. Pero, excuse me, di naman ako maniniwalang happy sila na wini-welcome. Parang, diba, it's a good thing na na-file na kasi para makapagpaliwanag ka rin. I don't think na ikaw, kakasuhan, i-welcome mo pa yung kaso, matutuwa ka pa para makapag-explain. I doubt it. Hindi ako naniniwala sa feelings na yun. Siyempre, gusto mo, from the start, dismiss agad. Diba? Kasi pag na-dismiss yan, siyempre, yung isip ng tao na hindi ka liable for graft and corruption, matatanggal agad kasi dismiss. Malilinis pero para sabihin na, agam-agam. Para sabihin na, happy sila kasi matutuldo ka na to. Saywar ba tawag doon, Attorney? Siyempre. Diba? Sabi naman nila, kaya naman nilang panindigan. Diba? Yung pagbili nila. Kasi kailangan at that time. Pero syempre, partner, nung panahon na ito ay nagiging issue. Isa sa mga nagbigay ng opinion na parang nakatanggap ng maling information o maling advice si dating Pangulong Noynoy. Walang iba kundi si Dr. Tony Liachun. Diba? Sabi niya minsan, he could not blame the late President Aquino if he was fed the wrong information by WHO and Garin. Okay, tingin ko nga ganito, syempre, partner, kung ikaw presidente, kaya ka nga may secretary to rely on them, on their expertise. Diba? Although, syempre, hindi naman sasampalan to kay Pinoy. Wala na siya Talaga madidismiss siya. Pero at least, alam ko na dinismiss din naman Parang kasi hindi napatunayan yung liability nila if ever.
Still, sinasabi naman ni Representative Garin na tama naman yung ginawa nila. 'Di ba? Kasi ang isinampa sa kanila ng ombudsman, violation daw ng Section 3E of the Republic Act number 3019. Okay? Or the Anti-Graft and Corrupt Practices. Ano ba yun? Kasi sabi nila parang ganito itong Section 3 na to, it prohibits public officials from giving unwarranted benefit, advantage, or preference to a private party, or from causing any party, including the government, undue injury. Undue injury, partner. Ano yun, attorney? Ibig sabihin, para bang hindi kailangang injury or danyos. Dahil sa gagagawan nyo, na-create yun. Injury na yun. Nangyari yun. Oo. It's either private party or the government. Di ba natandaan natin, partner, noong mga panahon na to, nagkaroon ng fear. Oo naman, dahil may mga batang attorney. May mga batang nasawi. Ito kasi. Ito yung sabi ng ombudsman sa resolution. Taken together, pag pinagsama-sama mo daw, yung mga pangyayari, nagkaroon na sabwatan. 'Di ba? Sa pag-introduce, sa pag-realign ng budget, 'di ba? Ano ba ang sinasabi ng batas patungkol rito? No law shall be passed authorizing any transfer of appropriations. However, the President, Senate President, House Speaker, Chief Justice, and heads of constitutional commissions may, by law, be authorized to augment any item in the General Appropriations Law for the respective offices from savings in other items of the respective appropriations. Sinasabi rin na dapat itong realignment ay mayroong approval mula sa DBM. So kung wala, magiging questionable yung pagkakaroon ng realignment of funds. At ang realignment of funds ay maaari lamang gawin isang beses sa isang taon. So dito ba sa naging sitwasyon ni Representative Garin patungkol sa pagbili ng Dengvaxia ay nagkaroon ba ng tamang realignment ng pondo? Tinanong siya kung talagang mayroon bang realignment of funds. Pero umamin si Representative Garin na walang masasabing realignment of funds. So pakinggan natin yung sagot niya. Could you respond? Was there a realignment, ma'am, or was it an added amount in the form of a SARO from the DBM, the Department of Budget and Management, by then Secretary Butch Abad, specifically for the purchase of Dengvaxia? Internally in the Department of Health, we did not have any realignment. Internally in the Department of Health, we did not have any realignment. Okay, because the MPBF is a lump sum fund that comes from the Department of Budget and Management. Now, I hope you won't mind, Pinky. I really want to answer all of the questions and I can answer it. However, it's best presented in the court. Tapos, at sa pagbili ng Dengvaxia vaccines para nagkaroon ng mass vaccination sa nakakaraming school, students, partner. Kasi doon naman talaga nila unay. Para naging guinea pig yung dating. Although, sabi nila, hindi naman, parang wala pang findings na may connection. They have to prove that, partner. Kaya lang, bakit ito na ilagay dito? Kasi, nagkaroon ng issue na hindi daw dapat ito itinurok doon sa mga taong hindi pa nagkaroon ng dengue. Oo, syempre, hindi ka pa naman parang pwede itong iturok mas safe doon sa nagkaroon na. So, yung mga bata, di ba nalagay sila sa undue injury? Yon. So, ito yung naging cause. Sabi dito, the Dengvaxia vaccines placed them at considerable health risk as there were still pending issues on the safety and efficacy of the Dengvaxia vaccines. So, in other words, para bang di ba nagkaroon ng doubt doon? So, di ba nilagay mo
sa risk yung tinurukan mo nung Dengbaksya. Kasi hindi pa tama, hindi pa sapat yung pag-study during that time. Kung ba nilagay mo sa alanganin, sa delikado. Oo. Yun. Sa partner, ang budget dito 3.5 plus billion pesos para ma-purchase ito from Sanofi Pasteur. Okay. Diba? Oo. So, attorney, yun. So, that time, natakot kasi yung mga mga magulang Siyempre. Diba? Hindi kasi diba parang nagkasunod-sunod. Pero still, they have to prove that kasi diba hindi naman tayo expert sa pagdating sa ganyan kung paano makukonek. Oo. Diba? Hindi natin alam kung yun ba yung naging sanhi ng pagkamatay. Hindi natin alam. Pero still, the mere fact, ito kasi napatunayan at naamin na dapat ginamit ito doon sa mga nakaroon na ng dengue. Yung mga tinurukan, karamihan yata mga bata, hindi pa sila naging na dengue. So, nagkaroon ng risk. So, yun. So, sabi nga nila, sa partner, sabi nila parang merong, di ba, technical malversation. Hindi naman masasabing ninakaw mo yung pera. Pero kasi, pag sinabi mo technical malversation, yung pera na dapat dito, nakalaan dito, dinivert mo. Dinala mo sa? Doon sa pagbili ng Dengbaksya. Okay. Yun. So, naging issue yun, partner. Kasi, ang ginamit nila ay savings from 2015 Miscellaneous Personal Benefit Fund and from 2014 General Appropriations Act. Diba? Diyan galing. Pero sabi nga nila, parang hindi ito dapat ginamit doon sa pagbili ng Dengbaksya. Pero syempre, ano bang katwiran ni Representative Garin? Yun nga daw, naging parte ng SARO. Diba, partner? So, parang inalaw ito. No? Inalaw naman at may basbas, kaya malakas yung loob niya. Siguro, kung yun ang depensa niya, di patunayan niya na hindi illegal yung paglipat ng pera para doon sa pagbili ng Dengbaksya. Pero partner yung pera na supposed to be ipambibili ng Dengbaksya, sinuli di ba na-suspend to. Pinasuspend yung turok because of the issues. Yun di ba? So, anong nangyari, binalik naman. Tapos ginamit na nila Pangulong Duterte sa iba-ibang mga bagay-bagay. So, yan ang issue. Ngayon, syempre, sabi nga nila, una, congratulations kay Ombudsman Martires. Okay? Di ba, ito nga yung dating sumusuko na parang hindi mawawala ang corruption sa bansa. Hanggang buhay tayo. Nandiyan. But with this, di ba, think of with or without confidential fund, kaya naman Kaya naman, di ba? Pero syempre, tignan natin, di pa natin masasabing guilty si Representative Garin. Kasi, ihiring pa to. Tandaan natin, marami din naman na-acquit kapag ka napunta na sa Sandigan Bayan ang kaso kasi hihimay-himayin to. So, dapat galingan na lang ng mga prosecutors natin kasi sa mata ng ombudsman, may probable cause against ito partner, ang mga nasampahan. Sila dating. Representative Janet Green. Tapos DOH Kenneth Hartigan-Go. DOH OIC Director Maria Joyce Ducusin at Philippine Children's Medical Center Executive Director Julius Lesiones. So ayon nga dito kay Ombudsman sa resolution nila, ito daw ay nagkasabwatan. Yun. Okay. Diba? Nagtulong-tulong na maipasok ang Dengbaksya sa bansa. Ayan. Pero anyway, sabi nga natin, ito ay bailable kaya makakapag-hearing pa si Representative Garin. Diba? Pero, partner, ito pa sabi. Yun daw nga daw sa pag-augment ng pera. Sabi nga niya, galing sa SARO, diba? Hindi daw. Sabi ng ombudsman, hindi daw yung pagbili ng Dengbaksya parte ng DOH expanded program on immunization.
Oh. Hindi siya parte. Parang pinilit. And at the same time, ito pa, partner, may listahan kasi ng mga gamot. Ito mga alam to ng mga doktor. Doon sa binabanggit nilang PNDF volume. Actually, ano to parang listahan to yung Philippine National Drug Formulary Volume 1. Parang mga listahan to ng mga medicine. No? Yung mga drug products na pwedeng i-avail ng government. In Dengvaxio, wala daw dun sa listahan. So, paano ito ma-counter? So, in other words, nung sumagot, yung mga respondents na si Dr. Garin, kasi Representative Janet Garin at yung iba, hindi siya katanggap-tanggap sa mata ng ombudsman. Kaya nirekomenda niyang isampara to sa Sandigan Bayan. Ayan. So, congratulations po, of course, kay Ombudsman Martires. At sana po, wag niyong tulugan to. Talagang diretsuhin to. Alam mo, gusto ko itanong sa iyo, Attorney Claire, gaano ba tinatagal ng ganitong kaso? Ay, minsan matagal, partner. Sandigan Bayan. 4 to. So, most probably, ilan ang lawyers nito? Baka tigi-tigisa. O, ilan ang witnesses nito? Ay, ang witness pala ng government, partner. Yun bago ko makalimutan. Ang witness ng government, mukhang uupo, ay sila Glenn Chong. Tama ba? Glenn Chong. Saka si Elehio Maliari. Okay? Mukhang papasok sila, di ba? Siguro di ko alam kasi isa sila sa active na tumutuligsa dito. And at the same time, partner, tandaan natin, nagkaroon ng kontrobersya between Representative Garin and Dr. Tony Liachon. Alam mo yon? Hindi. Naririnig ko yan, Attorney Claire. Yung usapan dito, partner, nung nagkaroon ng budget hearing ang DOH, diba? Talaga naman na tinanong-tanong ni Garin, si DOH Secretary, partner, tungkol sa pagiging expert nitong tinanong niya si DOH Secretary Ted Herbosa, kung ano ba ang expertise talaga nitong si Dr. Tony Liachon. Diba? Tapos, siguro, itong si Dr. Tony Herbosa, syempre, budget ang pinag-uusapan. Diba? Hindi niya napagtanggol. Yun si Dr. Tony Liachon during the hearing kung ano ba expertise na to, bakit tayo magbabayad niya. Do you think it's fair for the DOH to give 100,000 pesos to a person whose statements were always skewed and malicious? Yon. Sabi, Garin as Herbosa. So, hindi na pagtanggol ni Dr. Herbosa. Paano niya mapagtatanggol? Budget hearing. Kaya nag-resign na lang si Dr. Liachon. Kaya pala, baka kaya ganito ang tiligsa ni Dr. Liachon. Okay. Ikaw na lang magbasa, Attorney Claire. Sige, ako magbasa. Okay. Tony Liachon ay, wala, tuloy ako. Basa kasi ako para tayo si Steve Harvey nito Okay. Kasi, saan na ako? Ayan. Kaya pala niya, ito ang pinukusa niya ng tanong partner during the budget hearing, not anything else. Is mukhang si Liachon magiging witness. Against her. Diba? So yun, meron na silang issue about Dengvaxio. Kasi nga, si Dr. Tony Liachon, hindi siya kasi pabor doon sa Dengvaxio at that time. So yan mga kayubi ang salamat ating... sa magandang paliwanag mo na yan, Attorney Claire. Okay, hanggang sa Lunes magkita't magkarinigan tayo. Ako po si Attorney Claire Castro, nagpapaalalang, huwag tulugan ang iyong karapatan. At ako po si Radyo Manjani Pahilang, hanggang sa Lunes, 7:30 hanggang 9 ng gabi dito pa rin sa programang Usapang Batas.